Muli, binabati ko ang lahat ng mapagpalang tanghali sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, meron lang po tayong mga kaunting announcement. Ipag-pray po natin yung gaganapin na pastor conference na gaganapin sa Tagum City, Davao, kung saan po a-attend ng ating pastor na si Pastor Jay at si Brother Jake. Bago po tayo magsimula, pakisamahan po ako na makibukas sa Aklat ng Malakyas, chapter 1, verse 6 hanggang 8. Ginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ang kanilang amo. Kung ako nga ay isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari, na umahamak sa aking pangalan. Inyong sinasabi, paano namin inahamak ang iyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana. At inyong sinasabi, paano ka namin nilalapastangan? Sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo ay naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At pag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo? O pakikita ang kakayahan niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang ating Diyos na ating sinasamba ay namumuhi sa mga handog na hindi niya ninanais. O yung mga tinatawag na, kumbaga sa panahon natin, yung mga nominative worship, no, na kumbaga hindi naman nakasaad talaga sa ating Biblia. Nawa din ang passage na to ay magsilbing reminder sa ating lahat upang kilalanin natin lalo patigit pa yung ating Panginoon na sinasamba. Hindi siya katulad lamang ng mga tao na katulad ng gobernador o mga presidente. Ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos na nararapat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. So dapat, kumbaga, wag nating gayahin in a way yung mga ginawa dito sa talatang ito. Sige po, inanyayaan ko po ang lahat na tumayo para sa ating unang himno.
Let's pray. Manaming banal, maraming salamat po na muli ang mga paa namin, Panginoon, ay binalik mo rito para sa iyong afternoon worship. Ama, salamat po dahil sa isang linggong ito, Panginoon, ay mararanasan na naman namin ang foretaste ng kung ano naghihintay sa amin, kapiling mo. Nawa po, Panginoon, hindi namin maulit, gaya ng talata na aming binasa kanina, na in a way, maulit namin ang mga pagkakasala na nagawa ng mga pari. Nawa po, hindi ang tira-tira naming oras, ang tira-tira naming mga effort, mga kalakasan, at mga salapi ang naibibigay namin sa tuwing sasamba kami sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, patawarin mo kami, Lord God, kung nahuhulog kami sa ganong mga pagkakasala. Lord God, ikaw ay Diyos na banal, Diyos na nararapat ng pinakamataas na pagpuri at pagsamba. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito dahil ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na buhay. Muli, Ama, lumalapit kami sa iyo na ang aming pagsambang ito naway samahan mo. Huwag niyo po kaming hayaan sa aming sarili lamang kakayanan. Nawa po, Panginoon, ang banal na Espiritu ay samahan kami sa buong maghapon na ito, sa buong maghapon ng aming gagawing pagsamba sa iyo. Nawa, Panginoon, lalo na po sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Ang banal na Espiritu nawa ang kumilos sa aming tagapagsalita. Nawa, hindi ang talino ng tao, ang kanyang mga mapang-akit na salita, ang maging batayan ng kanyang mensahe, kundi sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit. Nawa po, Panginoon, sa iyo lang namin mabigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, makakaupo na pa tayo.
Para po sa ating scripture reading, samahan niyo po ako sa Matthew chapter 26, verses 36 to 56. Again, Matthew chapter 26, verses 36 to 56. And I will be reading in English Standard Version. And we read Matthew 26:36. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me." And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, "So could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Again, for the second time, he went away and prayed, "My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done." And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Then he came to the disciples and said to them, "Sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand." Verse 47. While he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with him a great crowd with swords and clubs from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I will kiss is the man, seize him." And he came up to Jesus at once and said, "Greetings, Rabbi," and he kissed him. Jesus said to him, "Friend, do what you came to do." Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Then Jesus said to him, "Put your sword back into its place, for all who take the sword will perish by the sword. Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than 12 legions of angels? But how then should the scriptures be fulfilled that it must be so?" At that hour, Jesus said to the crowds, "Have you come out as against a robber with swords and clubs to capture me? Day after day I sat in the temple teaching, and you did not seize me." Last verse, "But all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples left him and fled. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At may dalawang maikling bagay lamang po tayong nais i-highlight sa ating scripture reading. Una, the dependence, at pangalawa, the obedience. So una, the dependence, kanino pong dependence? Our dependence. Sa unang bahagi, sa verses 36 to 46, makita natin si Jesucristo praying earnestly sa Gethsemane habang yung disciples ay natutulog. Paulit-ulit po silang pinapaalalahanan ni Jesus to watch and pray. Mga kapatid, sincere naman ang disciples, confident si Peter, mahal nila si Kristo, pero nung damating yung testing, lumabas yung weakness nila. A reminder na yung spiritual failure ay madalas magmula sa kawalan ng panalangin at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Pangalawa po, the obedience. Kanino namang obedience? It is Christ's obedience. Sa verse 47 to 56, second half ng passage, makikita natin yung failure ng tao. Judas betrayed Christ, Peter acted rashly with a sword, and then sa huli, yung mga disciples fled in fear. Pero habang lahat ay nag-fail, Jesus Christ remained steadfast. Hindi siya umatras. He willingly submitted himself to the Father's will and walked toward the cross for sinners like us. So again, dalawang bagay mga kaibigan at kapatid. Una, our dependence because flesh is weaker than we think. Kaya kailangan nating mamuhay ng watchful at dependent upon God. Pangalawa, Christ's
obedience because Christ remained faithful when everyone else failed. Yung hope po natin ay hindi sa tibay ng ating obedience kay Kristo, kundi sa perfect obedience ni Kristo para sa atin. At gayon din sa iyo, kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, ang hope mo ay nasa perfect obedience lamang of our Lord Jesus Christ. Repent of your sin, believe in the redemptive work of our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat dahil muli ay pinaalala mo sa amin na yung aming pangangailangan na umasa lamang sa inyo araw-araw. Pinaalalahanan nyo kami sa passage na ito. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na nagtitiwala po kami sa sarili naming kalakasan kaysa sa panalangin at pagtitiwala sa iyo. At tulad nung pinaalala mo po sa amin at even sa iyong mga disipulo, turuan mo kami maging watchful at prayerful dahil tunay na mahina yung aming mga laman. At salamat higit sa lahat sa buhay ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat dahil yung aming pag-asa ay hindi po sa tibay ng aming obedience, kundi sa perfect obedience ni Christ when He died on the cross. Patuloy naming nawang ipagkatiwala sa inyo yung mga gawain dito sa PRBC. We also pray sa mga gagawin pa namin for today, and we also pray for our pastor, kay Pastor Jay. Salamat po sa buhay niya. Thank you for using him to lead, to guide, and to encourage us in our faith. May you grant him wisdom at gayon din kalakasan, gayon din ng kalusugan sa kanya, even sa kanyang mag-ina, si Sister Jessica at si Oracle. Nawa ay maging fruitful din yung paglalagi niya sa MCBC, maging kagamit-gamit po yung panahon na yon at marami siyang matutunan para i-lead ang flock dito sa PRBC. Nilalapit din po namin, Lord, yung mga gawain. We pray for the weekly prayer meeting every Thursday. Naway lumago kami sa bilang, gayon din na lumago kami sa pagiging dependent sa inyo. Hindi namin mawaglit na dependent lamang kami sa inyong grasya at sa inyong awa. We also pray sa street preaching na nagaganap every first Saturday of the month, sa Bible study na nagaganap sa Regalados Residence, even yung values formation ministry sa Kaisuyo National High School. Gamitin nyo yung mga gawaing ito upang magligtas kayo and for the advancement ng inyong kingdom. We also pray for the church building project, kayong magbigay sa amin ng karunungan at nawa ay magbukas po kayo ng mga daan upang ma-attain yung bagay na ito. Gayon din na habang naghihintay dito ay maging patient kami, maging prayerful kami. We know na in your perfect time ay ibibigay nyo po sa amin ang bagay na ito. Gayon din pinapandalangin namin yung Pastors Conference this coming May 28. Naway pagpalain mo yung bawat pastor and even lahat ng mga attendees na dadalo at naway punuin nyo yung mga attendees ng wisdom. Gamitin yung gathering na yon upang i-guide at palakasin yung mga nagli-lead sa kani-kaniyang flock in spirit and in truth at according lamang sa inyong salita. Naway yung presensya mo rin yung manguna sa conference na iyon, ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati. Gayon din sa mga mensaheng naihayag, salamat po. Panginoon, we also pray kay Sis Je na hindi namin kasama because she is attending sa kanyang ina. Bigyan niyo siya ng kalakasan, gayon din yung kanyang nanay. Kayo po yung may hawak even sa physical na kalagayan. And we pray na gamitin nyo yung aming kapatid mightily habang siya ay naroroon. And even si Brother Roman na hindi namin nakasama ngayong hapon dahil sa family matters, ingatan nyo po siya at yung kanyang ina na magta-travel sa Cebu, even yung mga kapatiran na hindered ng karamdaman o ng probidensya, baka ingatan nyo po sila, palakasin nyo yung mahinang parte ng kanilang katawan. Nilalapit din po namin sa inyo yung aming mga kapatid, aming mga kaibigan na may mga pinagdaraanan sa trabaho o personal. Kayo po ang magbigay ng karunungan, kalakasan at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan nyo po sila sa bawat desisyon, ingatan yung kanilang puso laban sa panghihina at tulungan yung magtiwala sila sa inyong kabutihan at sa inyong providensya lamang. Gayun din po, Panginoon, inahabilin namin sa inyo yung mensahe na ihahayag ngayong hapon ni Brother Jeff. Ihanda nyo po ang puso ng mga ngaral at ng bawat makikinig. Nawa ang iyong salita ay maipahayag ng malinaw, tapat at makapangyarihan at may kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gamitin niyo po ito upang palakasin ang mga mananampalataya at gayon din tawagin ang mga naliligaw at higit sa lahat maitaas si Kristo sa aming kalagitnaan. Lahat ng to'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli ay inaanyayahan ko lahat na tumayo at aawitin natin ang ikatlong himno para na rin sa paghahanda, sa pagbibigay at sa mensahe ngayong hapon. At bago po tayo tumungo sa mensahe, nais ko lamang pong ipakilala yung ating guest speaker for this afternoon. Baka po kasi hindi nyo pa siya kilala.
So, kinagagalak po natin siyang makita ngayong hapon na to at kinalulugod po natin na paunlakan tayo na makapaghayag po siya ng salita ng Panginoon ngayong hapon straight from Trinity Reformed Baptist Church of Cavite. Tawagin po natin si Brother Jeff Chavez. Good afternoon. Wait lang. Baka marami pang di nakakilala sa akin, gaya ng sabi ni Brother Jake. And marami nagbago, no? And I'm glad to be here. Pero hindi pa rin nagbago yung timing ng Jesus I Am Resting. Hindi pa rin masabayan ng karamihan, no? And I feel na ito pa rin talaga yung same congregation. Anyway, let's open our Bible to the book of Philippians, chapter 4, 8 to 9. Ang liham ni Pablo sa mga taga Pilipos, Kabanata 4, talata 8 hanggang 9. And isa nga palang pribilehiyo dahil pinayagan ako ng aking pastor, na aming mga pastor na mangaral dito. Sabi ko sana pagbati mula sa aming mga pastor, wala palang anniversary, no? Anyway, Philippians 4, 8 to 9. About 3 years ago, isang manunulat, Chris Martin, siyang sumulat ng isang aklat, the title, The Wolf in Their Pockets. At he noted na merong dalawang wrong ways kung saan ina-approach natin ang social media. So merong dalawang extreme. Una, yung uncritical embrace, kung saan niyayakap natin, we are using social media without thinking. And then the other far extreme is yung passive ignorance. Ibig sabihin, walang pakialam kung ano yung epekto nito, yung parent, okay lang siya, and then yung kanyang anak, hinayaan niya lang gumamit nito. Pero ang nasa gitna ay yung tinatawag na intentional engagement. Ito yung nais natin na makita as we participate and use social media. At gayon, sinulat ni Chris Martin ito, and I quote, "Some of us may be guilty of uncritically embracing various aspects of social media. We give up treasure troves of personal data without batting an eye. We overshare intimate details about our lives that make friends cringe and maybe even hurt our gospel witness. We don't think about what mindlessly scrolling, or yung tatawag lang doom scrolling, every night before bed is doing to our hearts and our minds. We get radicalized by YouTube videos or find ourselves down rabbit holes of lust and sexual sin because we never stopped to see how we were being transformed. Social media asks very little of us, and so we ask very few questions of social media and its effects on us. We are wrong if we embrace social media with such uncritical fervor. Now, dahil sa social media, napakahirap magkaroon ng sustained and sustained reflection and meditation on God's Word, and the things that are praiseworthy around us. Madali tayong matangay, madistract ng bagay na ito. Kaya napakahalaga na bibigyan nating pansin ngayong hapong ito ang kahalagahan ng pag-iisip natin at ng ating action in relation to how we obey God and His Word. Dahil kung ano ang nagko-consume ng ating mga pag-iisip ay dumudulot ng certain actions. And meron na nagsabi na isang manunulat, social media will reveal in the last days that having no time to meditate upon the truth is not an excuse. Kasi we have time. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo iniwan ng walang gabay sa kung ano ang dapat na pagtuunan natin ng pansin. So basahin natin ang Philippians chapter 4. I'll be reading to get the context from verse 2 to verse 9. Aliham ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talata 2 hanggang 9. Ito po ang hindi nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos. Nakikiusap ako kina
Euodias at Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman si Clemente at ng ibang kaaking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito yung verse 8. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Tayo manalangin. O Panginoon, kami humihingi ng tulong, gabay sa inyo sa pag-aaral ng inyong salita. Kinikilala namin ang aming kahinaan, even sa oras na ito, kung saan malaking temptasyon na matulog at hindi magbigay ng atensyon sa pangaral ng inyong salita. Gaya nawa ng effort na binibigay ng mga mangaral sa pangaral, gayon din nawa ang effort na ibinibigay ng mga nakikinig sa pakikinig. Pangunahan nyo kami at nawa ito'y gamitin nyo upang bumuhay ng mga patay sa aming kalagitnaan at ang inyong mga tao ay mabunsod patungo sa kabanalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So dito sa ating teksto sa Philippians, sinulat ni Pablo yung letter noong 62 AD, around 62 AD, kung saan siya ay nasa Roma at siya ay nasa loob ng kulungan. So gamit si Epaphroditus na nagkasakit noon at na-restore, dala niya ngayon ang liham ni Pablo sa mga taga-Pilipay para encourage sila. Dala nga si Pablo ay nagpapasalamat na sila'y naging kanyang kamanggagawa sa Ebanghelyo. Even in prison, ine-express niya yung kanyang kagalakan sa paglilingkod sa kanila. Kagalakan na malaman na sila ay nagpapatuloy sa Ebanghelyo. Malaking kagalakan sa puso ni Pablo na makita na nagpapatuloy sa kabila ng suffering ang mga taga-Philippians. At even ako din, malaking kagalakan na malaman na kayo ay nagpe-persevere. That is because that's the very name of your church, Perseverance Reformed Baptist Church. And dito, sa ating teksto, at sinimulan ni Pablo sa verse 8 ang salitang finally, kahuli-hulihan. Now, marami nagsasabi na ito'y disconnected sa naunang passages kasi nga it's as if Paul is giving something that is new. However, sa ating closer look sa passage, may kita natin na yung connection. Kasi after magbigay ni Paul ng positibong utos na magalak at negatibong utos din na huwag kayong mabalisa, ay sinabi niya na yung reward noon or kailang makamtam ay yung kapayapaan ng Diyos. Diba? Sa verse 7, sinabi doon, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito'y bunga ng pananalangin at yung injunction from Paul na huwag kayong mabalisa. Now, isang mahalagang i-observe natin sa dito kasi sa Tagalog na una yung kapayapaan ng Diyos. Sa ibang mga salin ay ito'y nasa hulihan ng verse 7. Kung mapansin niyo yung verse 8 and verse 9, it is sandwich. Parang yung sa verse 7 and ang verse 7, ang kapayapaan ng Diyos. Pagdating ng verse 9 sa dulo, ang Diyos ng kapayapaan. So binaligtad ni Pablo. Makita natin later bakit ganun yung emphasis na bigay ni Pablo. So etong 8 and 9 ay naglalaman ng mga imperatives at mga particular na kailangang gawin
upang makamit ang kapayapaan o ang Diyos, ang presensya ng Diyos ng kapayapaan. Kasi tatanong natin, so if the peace of God, which surpasses our minds, is there, ay nandoon na, kamit na ng mga mananampalataya after they have prayed, hindi sila nabalisa. Kung nandoon na yung kapayapaan ng Diyos, what else is left to do? Na, okay, I prayed, I have the peace of God, that's it. Pero, again, nakita natin yung connection, kaya pagdating ng verse 8, sinabi ni Pablo, mga kapatid, think about these things. Okay? So, napakahalaga na unawaan natin yung kapayapaan na mayroon tayo sa Diyos ay tutungo sa certain thoughts and actions. So kung meron tayong peace of God, ito tutungo sa pagbubulay, pag-iisip ng naayon sa kanyang salita, sa katotohanan, at action, hindi passivity. So ito yung message na ating pagbubulayan ngayong hapong ito. Ang pagkakaroon ng tamang isipan at gawa buhat sa kapayapaan ng Diyos ay tungkulin ng bawat Kristiyano upang makamtam ang presensya ng Diyos ng kapayapaan. Having the right thoughts and actions produced by the peace of God is every Christian's duty to obtain the presence of the God of peace. Ibig sabihin, while we admit na ang itong, let's say, having the right thoughts and right minds, bunga ng peace na nakuha natin sa Diyos, at the same time, it is our duty na gawin ang mga bagay na ito. Kaya nga, makita natin, hindi natin tatanong, ano ba talaga? Duty ba to? Ito ba'y bunga ng kapayapaan na meron tayo sa Diyos? It can be both. Consistent ito sa sinabi ni Pablo sa chapter 2, verse 12, di ba? Sa verse 12, sinabi niya, work out your own salvation. And then sa verse 13, sabi niya, for it is God who works within you. Ang tanong niya, sino ba talaga ang gumagawa? So merong ditong makita natin sa ating kabanalan, merong bahagi ang tao. Pero ang author nito ay ang Diyos na nagpapabanal sa atin. Kaya dalawang imperative nakita natin doon, utos siya, it represents command in Greek na sabi sa verse 8 and verse 9, yung mga main verb doon na isipin ninyo ang mga bagay na ito at yung sa verse 9, gawin ninyo. So isipin at gawin. So ang tanong natin, as we go through this, how do you know that your hearts and minds are guided by the peace of God? Paano mo masabi na may kapayapaan talaga ang iyong isipan at ang iyong puso? At ano yung summary ng duty natin bilang mga mananampalataya? So una, our thoughts must meditate on excellent things. Our thoughts must meditate on excellent things. At ikalawa, our actions must imitate an obedient life. So our thoughts must meditate on excellent things. Our actions must imitate an obedient life. At nawa makita natin dito na baka sabihin nyo, ito na naman, utos na naman ito, kailangan ko namang ibigay yung isip ko sa mga magandang bagay, para nakakapagod na puro utos. Pero makita nyo yung, sabi ni Sam Storm, yung glorious beauty, kasi hindi tayo inuutusan na mag-isip ng kung ano-anong mga bagay. Merong mga, though generic, merong mga general traits na kailangan magpuno ng ating isipan. At ikalawa, hindi lang yung glorious beauty, kundi yung gentle brutality. Medyo brutal yung word, no? Kasi it will challenge us kung paano tayo dapat mag-isip. Sa panahon ngayon na daming distraction, daming paraan para hindi ka makapag-focus sa pagbubulay-bulay ng katotohanan ng Diyos, kailangan maging brutal tayo pagdating sa ating disiplina. We can't afford na ang ating isipan na binili ng dugo ni Jesus ay gabitin natin sa mga bagay na basura lamang. So, tignan natin una, our thoughts must meditate on excellent things. Again, binanggit ko kanina yung imperative dito. Now, pagdating sa Philippians, si Pablo gumamit siya ng iba't ibang
salita bilang synonyms or kahalintulad ng pag-iisip or isipin ninyo. For example, sa chapter 2, verse 2, ibang Greek word yon, phronein, na isipin, to have the same mind. And then sa chapter 2, verse 3, sabi na doon, think then, root, same or similar synonymous word na ginamit ni Pablo na consider others better than yourselves. And then sa chapter 2, verse 5, alam natin ito na magkaroon tayo ng kaparehas na kaisipan na mayroon ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung verb na ginamit dito ni Pablo sa Griego ay doon natin nahango yung salitang logic sa English. Ibig sabihin, makita natin dito na yung pag-iisip na or paraan ng pag-iisip na inuutos ni Pablo dito ay hindi pag-iisip na dadaan lang sa isipan mo at kakalimutan mo na, kundi this requires intentional meditation of what Paul is about to tell them. At kaya sabi nga ni John Gill, isang particular Baptist noong 18th century, ang ibig sabihin nito is to meditate upon, revolve them in your minds, seriously consider them, and reason with yourselves about them in order to put them into practice. Ibig sabihin, it takes time para maisok mo yung mind mo sa mga bagay na ito. Pag naglalaba ka, di ba? Pag nagbabad ka, hindi yan 1 minute lang. Di ba? Matagal ang pagbababad mo. So, because this is itong katotohanan ng Diyos. At hindi ito dapat binibigyan ng panandaliang oras lamang. Yung prayer kanya ni Kuya Dennis, no? Na sabi na doon na yung mga tiratirang oras lamang, hindi nawa yun ang binibigay natin pagdating sa mga katotohanan ng Diyos. So yun yung imperative, it's to think, to meditate, to give ourselves to these things. Ano ba yung mga bagay na sinasabi ni Pablo dito? Na think about these things. Alam mo, kabisado ng mga bata, no? Whatever is true, whatever is honorable, whatever is pure, right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report, think about these things. Meditate, soak your mind sa mga bagay na ito. At inumpisa ni Pablo ito ng whatever. Hindi yung whatever, di ba? Whatever, kung ano man. Ibig sabihin, generic ito na 6 times na binanggit ni Pablo at alam natin na tuwing merong pag-uulit, ito nagpapakita na kailangan natin ng bigyan ng atensyon. Mahilig si Pablo sa ganitong pag-uulit eh. For example, sa chapter 2, kung saan ilang beses niyang inulit yung ano naman, if any. For example, let me read. Kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag. Pag narinig mo, parang, ano ba yan? Parang sirang plaka, no? Pero Paul is giving emphasis. Na kung ano man itong mga bagay na ito, kung ano man ang tama, ito dapat yung magpuno ng ating isipan. And maraming parallel ito. You can check sa James 3:17-18. And actually, during their time, isang philosopher, si Cicero, na kilalang Roman philosopher, 1st century BC, meron siyang list ng mga virtues na kung saan, even yung mga hentil, kailangan nilang ibigay yung kailang utak, isipan. They need to use their brain cells sa pag-iisip ng mga bagay na ito. At kaya sabi ni Pablo, since ang mga taga-Philippians ay mga hentil, sabi niya, ito mga mabuting mga bagay, hindi lang may kailaman sa religious matters. Okay? Hindi lang may kailaman sa Biblia, kundi sa mga bagay na mabubuti, mga bagay na honorable, yun yung mga isipin nyo. Kung ano man yan. Whatever that is, think about those things. Kasi sa mundong nilikha ng Diyos, naniniwala tayo na there are things that are beautiful. Tumingin kayo sa asawa nyo. Diba? Anyway, so let us go to these virtues. Sabi ni Pablo, una, whatever is true. Kung ano man ang totoo. So dito sinasabi ni Pablo, isang beses lang ito ginamit sa Philippians, pero what we are gonna do with the rest of the virtues, makikita natin yung halaga nito sa bigay ng contrast. Okay? Kung merong truth, merong
lies. Diba? Kung if we are to spend our time sa mga bagay na totoo, of course, iiwasan natin yung mga kasinungalingan, ano pa, slander, gossip, things that are not true. Na malaki ang pakialam natin bilang manampalataya sa ating isipan before we act, na lahat ng pumapasok sa ating isipan ay totoo lamang. Hindi sabi-sabi, hindi kung anumang binanggit ng mga tao na maaring walang kinalaman sa katotohanan ng Diyos at walang kinalaman sa kung ano ang tama. Kaya nga pangunahin, it's not without reason kung bakit inuna ito ni Pablo. Kasi lahat ng kasunod, kasi merong mga commentator na sasabi nila itong true and honorable, ito yung mga absolute virtues. Na lahat yung mga kasunod maaring relative kasi yung, for example, yung whatever is of good report. May mga bagay na sa pananaw ng iba hindi siya in good report. Sa pananaw ng iba maaring hindi na pa naabot ng kanyang karunungan na iyon ay good report. Pero itong mga naunang ito ay mga absolute character na non-negotiable pagdating sa isipan ng isang Kristiyano. You need to think kailangan paglaanan mo ng isipan yung mga bagay na totoo. Hindi yung kasinungalingan, hindi yung wawasak ng mga tao. So yan, whatever is true. Ikalawa, kung anumang bagay na kagalang-galang. So dito nagkamali yung King James Version, no? Nakalagay kasi doon honest. Pero sa Greek, ito'y mas dapat na isali na honorable. Kung meron kang ESV, nakalagay diyan honorable. So kung merong honorable, ano yung contrasting virtues ng honorable? Shameful. Yes, dishonorable. What else? Disrespectful. At iba pa. At alam nyo ba, sa New Testament, bawat appearance ng word na ito ay matagpuan sa konteksto ng diaconal service or diaconal qualification at yung mga older men na may mga dignidad. So pinapakita dito ni Pablo na mahalaga na yung pag-iisip ng mga bagay na honorable, may kinalaman ito sa paglilingkod. May kinalaman ito sa maaring sa leadership kasi nga yung konteksto sa 1 Timothy 3:8 and then 11, Titus 2 verse 2. At pwede nating sabihin na not leading your home with noble character, sa iba kasi noble character won't bring peace to your home. Kasi kung hindi ka nag-iisip ng bagay na noble or honorable, how can you bring peace? Diba? Alam natin na yung peace of God, because if you have peace of God, iisipin mo yung mga bagay na honorable. Now, kung hindi ka nag-iisip ng mga bagay na honorable, how can you say na meron kang kapayapaan sa Diyos? And then, ikatlo, whatever is right. Diba parang meron nang sinabing whatever is true, whatever is right. Ito naman, ito yung may kinalaman sa justice o pag-ibig sa katuwiran. Just dealings. Ang opposite nito ay yung hindi pantay na pagtrato. Hindi lang sa mga tao, kundi sa anumang mga bagay. Kawalan ng katarungan. So hindi kailangan nating isipin yung katarungan. Yung bibigay ng katarungan sa lahat, lalo sa iglesia, at lalo na sa mga bagay na inuutos sa atin ng Diyos. So whatever is right. Pang-apat, whatever is pure. Anong opposite ng pure? Impure. Impurity. Immorality. At kung makita natin, yung kaninang right and pure, magkasama yon kasi whoever care about justice should also care about purity. Kasi alam natin, di ba, merong may pakialam sa katarungan pero walang pakialam sa kalinisan, sa kabanalan. Alright? And makita natin na even Christ Himself is presenting the church as pure na mababasa sa 2 Corinthians 11:2. So whatever is pure, particular sa mga kabataan, ano bang ating inalalagak sa ating mga isipan? Maganda itong filter, no? Na let's say if you are tempted to engage in lustful thoughts, isipin mo, pure, it is pure. Is this pure?
So dadaan mo pa yung apat. Is this true? Is this honorable? Is this right? Is this pure? And then panglima, whatever is lovely. Ano yung kaibig-ibig? Anong opposite nito? Unlovely, or sa iba kasing ginamit nila, loathsome, ugly. Ano ba yung mga pangit? Ano ba yung pangit? Kasalanan, di ba? So you need to spend, to use your mind to think about things that are lovely. Kaibig-ibig na ibinigay ng Diyos. At panghuli, whatever is of good report. Ito sa ibang mga salin, commendable. O kaya naman, reputable. Mga worthy things, yung mga highest quality na, gaya sinabi ko kanina, di ba, merong mga part dito na absolute, merong mga part na relative. Kasi, sabi dito ni Pablo, you can think of things na of good report at maaring sa iba ay hindi good report iyon. Di ba? And in contrary to, opposite nito ay yung offensive to all, offensive to society. Na napakahalaga din na ang kalaman ng ating isipan is that will render us beloved and make us well spoken of. So mahalaga din pala yung dignidad mo sa sa iglesia, dignidad mo sa iyong community, and kung hindi ka nag-iisip ng merong dignidad, how can you act with dignity sa iyong kapitbahay, sa harapan ng iyong kapitbahay, o kaya naman sa harapan ng mga taong minamahal mo sa buhay. At tandaan natin, itong mga ito ay binanggit ni Pablo sa konteksto ng iglesia. Diba yung nabasa natin kanina, sino yung dalawang nagkaroon ng conflict? Si Euodia and Syntyche. So sinasabi ni Pablo, have the same mind. And paano kayo magkakaroon ng same mind? Think about these things. True, honorable, of good report, lovely. So kailangan kayo ay magkasundo. And ano yung summary na binigay dito ni Pablo? Pagdating sa, again, verse 8, kung mayroong anumang kagalingan, excellencies, at kung may anumang narapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, hindi sinasabi ni Pablo na ito lang, na itong anim lang na ito. Kasi diba generic nga sila eh. Kaya isipin nyo na lang yung fruit of the Spirit. Ano dito yung mga, yung fruit ng Spirit na hindi binanggit sa anim? Joy. O kaya naman, love, joy, peace, patience. Hindi sinabi ni Pablo, whatever is giving you patience. Think about these things. So, generic ito, general ito, nagabay natin pagdating sa ating mga bagay nilalagay natin sa ating isipan. At sinabi din ni Pablo, dumagdag pa siya na if anything, kung ano man yung mga bagay na excellent, kung ano man yung mga bagay na kapuri-puri, ito yung inyong dapat na pagbulayan. Now, siguro ang question natin, how can we know yung mga bagay na excellent? Mga bagay na kapuri-puri. Alam niyo ba, itong salitang ginamit sa Griego ay matagpuan madalas sa mga bagay na may kinalaman sa karakter ng Diyos. Yung whatever is excellent. For example, sa 1 Peter 2 verse 9, let me read that. 1 Peter 2 verse 9, sinabi dito, ngunit kayo isang lahi, pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilas na liwanag. So, this has to do more of God's character. So, makita natin na though generic ito, pero hindi ito basta-basta na isipin mo, okay, tingin ko naman tama ito eh. Tingin ko naman lovely ito eh. Hindi ganon. Meron pa ring filter na ibibigay si Pablo at later na bilang example ng kanyang buhay. So, bilang point dito na Christians should pursue excellence in all things and meditate on excellent things. Na hindi tayo dapat mag-settle sa okay na yan. Tama na siguro yan. Hindi tayo mag-settle sa mediocrity. Na minsan marinig mo sa mga Kristiyano
Okay na siguro to. Okay, kaya that's why we need to pursue excellence in all spheres of life. Hindi lang sa iglesia. Kung ikaw ay Kristiyano na estudyante sa iyong school, you need to give your best sa iyong pag-aaral sa eskwelahan. Kung ikaw ay isang tatay, you need to give your best sa kung paano mo mapapangalagaan ang iyong mga anak, ang iyong asawa. Bigay mo yung best mo, hindi yung okay na siguro na napapakain ko yung pamilya ko, bahala na yung asawa ko para sa pag-train sa mga anak namin. You need to give your best. You need to work in a way na ito'y excellent things. Bakit? Kasi we are serving an excellent God. It should be the best. It should be the best. So, ine-exhort ni Pablo dito ang mga taga-Philippians at tayo din na i-lodge ang ating thoughts sa mga bagay na mga praiseworthy. Bakit? Kasi ang battle mind nasa isipan natin. Hindi naman tayo siguro may mga tao, pero hindi tayo madalas gumagawa ng mga bagay nang di pinag-iisipan. Though madalas siguro di pinag-iisipan, no? Gawa lang ng gawa, no? Pero napakahalaga na dahil ang battle mind ay nasa isipan natin. At alam nyo ba, madalas nahulog ang isang Kristiyano kapag hindi niya pinag-isipan ng isang bagay. Gumawa siya ng isang bagay na hindi niya pinag-isipan o hindi niya pinanalangin, hindi niya kinonsider. Kung ito ba'y totoo, ito ba'y of good report, ito ba'y lovely, ito ba'y pure. Gawa lang ng bagay pero hindi pinag-isipan, hindi nag-spend ng time para ito'y pagbulayan sa harapan ng Diyos. Dahil nga sinabi sa Romans 12:1 and 2, ano bang ginagawa ng mundo? Hindi lang, yung Greek word kasi sa Romans chapter 12:1 and 2, yung world na tayo'y minomold nito, sa shape nito, ini-squeeze tayo ng mundo sa hubog nito. We are being squeezed by the world upang tayo mapilitan na maging katulad nito. And sadly, itinuro sa TRBC sa amin one time, na ang mundo hindi lang nasa labas natin. Nasa loob, nakapasok na sa atin eh. Kaya yung ating salita, yung ating mga ginagawa, parang normal na lang, pero it's just like the world. Walang pinagkaiba sa mundo. Pero sinasabi ni Pablo, hindi dapat ganyan. Kasi if your mind is undisciplined, huwag kang magtaka kung bakit wala kang kapayapaan. Bakit parang bad trip ka ngayong araw? Hindi disiplinado ang utak mo. You're not thinking about things that are right, lovely, honorable. So ang challenge dito sa atin sa unang punto, punuin mo ang iyong isipan ng mga bagay na ayon sa mga mabubuting bagay. The Christian must ponder, contemplate, and consider excellent things. Ito yung picture of a mind guarded with the peace of God. At ito yung duty ng bawat Kristiyanong nag-iisip. At sana wala ditong Kristiyano na hindi nag-iisip, no? Every Christian should be a thinking Christian, a meditating Christian. So si Pablo, hindi lang niya sinabi dito na mag-ponder ka, pag-isipan mo ito, hindi lang ganun lang eh, nag-isip lang siya eh. Nag-lead din sa practice. At pinakita dito ni Pablo yung apostolic example. At yung ating ikalawang punto, hindi lang una, we should meditate or our thoughts must meditate on excellent things. Ikalawa, our actions must imitate an obedient life. At si Pablo, medyo may certain sense ng confidence siya dito kasi kaya niyang sabihin na kung anong natutunan nyo, kung anong tinuro ko, nakita nyo sa akin, narinig nyo sa akin, gayahin nyo. Gawin nyo ang mga iyon. Siguro isipin nyo, parang yabang naman ni Pablo, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, si Apostol, hindi siya perfect, right? We know that. Pero bakit kaya niya nasabi ang mga bagay na ito? So tinawag ni Pablo ang mga mananampalataya sa buhay na hindi lamang ng pag-iisip o pagbubulay-bulay ng mga kapuri-puri, kundi sa buhay ng pagsunod. A life of obedience. At inahalimbawa niya ang kanyang sarili. Madalas, binabanggit ito ni Pablo. Hindi lang siya sabi na, imitate me. Sabi niya, merong, for example, sa Ephesians 5:1, imitate God. Be an imitators of God. 1 Corinthians 11:1, sabi niya, imitate Christ. And then,
1 Corinthians 4:6 at dito, imitate me. At sa 1 Thessalonians 2:14, imitate mo yung mga manampalataya na nandun sa Macedonia. So, pinapakita ni Pablo na hindi tayo naging Kristiyano sa saganang sarili lamang natin. Merong komunidad na binigay ng Diyos bilang living example na makikita natin na pwede kong gayahin to. Maaaring ang pastor nyo, o ang diakono nyo, o sino mang ni-look up nyo na mga kabataan dito na ay si kuya, magaya nga yun. Pero sana sa hindi masamang paraan, no? Na tayo naging model ng huwaran ng masamang paraan, kundi huwaran ng tamang pamamaraan. Ito yung confident life, an example of obedient life ni Paul. Now, yung apat na verb dyan na binanggit ni Pablo, pwede siyang ihatiin, sabi ng mga mangaral, at nakita ko din na kung saan tumutukoy sa personal teaching ni Paul at sa kanyang personal life mismo. So yung dalawang unang verb ay sa verse 9, ang mga bagay na inyong natutunan or natutuhan at tinanggap. So whatever the things that you have learned and received. Dahil si Pablo, he is also a learner. At meron siyang mga disciples and yung mga disipulo ay natuto din sa kanya. Actually, di ba si Pablo, sabi niya, nagayahin niyo ako kasi natuto ako eh. Actually, ito nga yung konteksto ng Philippians 4:13. Alright? Na, he can say that I can do all things through Christ who strengthened me kasi natuto siya kung paano makontento. Di ba sa verse 11, ginamit yung parehas na salita dito. Hindi sa nagsasalita ako, dala ng pangailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. So Paul is was telling us earlier na pag-isipan niyo yung mga tama, kaibig-ibig, banal, kapuri-puri. Ano itsura nun? Tumingin kayo sa akin, sabi ni Pablo. Kasi I live that life sa biyaya ng Panginoon. He learned to be content. At si Kristo ang kanyang kalakasan. So yung yun yung tituro niya, he learned to be content. That is his teaching. At yung ikalawa doon, he learned whatever, or sa Tagalog, anumang bagay na inyong tinanggap. Whatever you received. Now, kadalasan sa New Testament, yung appearance ng word na receive or tinanggap, may kinalaman una sa Lord's Supper. Sabi for example, sa 1 Corinthians 11:23, what I received from the Lord. So part ito ng teaching ni Pablo. Meron siyang tinuro sa kanila na na-receive niya mula sa Panginoon. At ikalawa, pinaka-importante, na-receive niya rin ang Ebanghelyo. Sa 1 Corinthians 15 verse 1, sabi niya, I preach to you the gospel which I received. Sabi ni Pablo, yung mga tinuro ko sa inyo, i-practice nyo ito. Kasi hindi ko lang ito sinasabi sa inyo kasi gusto ko lang, kundi ito rin yung tinanggap ko kanino sa ating Panginoong Hesukristo mismo. At ito yung bagay na may kinalaman sa pinakamahalagang mensahe sa mundo. Ano? Ang Ebanghelyo. Kaya nga, yung pinakalaman ng sulat ng Philippians, napaka-ikli lamang neto, at merong binigay si Walter Kaiser na mnemonic device para matandaan nyo kung paano nyo babasahin yung Philippians. Sa salitang legs. L-E-G-S. So chapter 1, Christ is our life. L. Chapter 2, Christ is our example. E. Chapter 3, Christ is our goal. Chapter 4, Christ is our supply. So that legs. Yun, alam nyo na yung content ng Philippians. At lahat ng ito ay umiikot kanino? Hindi kay Pablo, kundi kay Kristo Jesus lamang. So yun sa kanyang personal teaching. It is about Christ and Him crucified. Kaya nga sabi niya, pwede kong ituring kong basura lahat ng mga bagay. Alang-alang kay Kristo. Ito yung sabi ni Pablo, nagayahin nyo na kanyang tinuro, at di lang yon, kanyang ipinamuhay. So another two verbs here. Hindi lang natutuhan, tinanggap, pangatlo, narinig, at nakita kanino? Sa akin. What you have seen and heard
from me. So si Pablo sa kanyang buhay, hindi lamang siya nagturo, namuhay siya kasama ng mga mananampalataya. Kaya nga napakahalaga na we recognize yung effort ng ating mga mangaral, ating pastor, more than yung mga celebrity preachers. Kasi bakit? Hindi naman natin alam yung buhay nila eh. One time, makikita natin siguro nahulog na sila sa kasalanan. Pero yung ating mga pastor, ating mga diakono na hinirang ng Diyos sa ating harapan, alam natin ang kailang buhay. Hindi perfect, right? Pero nakita natin how by the grace of God, sila ay nagpapatuloy. At ganun si Pablo. Hindi lamang siya nagturo, siya ay namuhay. Nakita nila iyon. So masabi natin that Paul practiced what he preached. Pinamuhay niya yung kanyang pinangaral. Hindi hipokrito si Pablo. Na nakatayo sa pulpito, whole day, who can preach, pero yung buhay, mga sekreto, taliwas naman sa biyaya ng Panginoon. Hindi ganun si Pablo at sana hindi rin tayo ganun, mga kapatid. We cannot afford to live a double life sa ating pagsisilbi sa Diyos. So nakita nila, narinig nila, napagmasdan nila ang buhay na binago ng Panginoon kay Pablo. Kaya nga, Paul called them to imitate him. So, sa verse 4 verse 9 to, sa 3:17, may magandang paggagamit dito si Pablo eh. Sa chapter 3 verse 17, sabi na dito, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo, ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakita ninyo sa amin. And then verse 18, sabi niya, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sabi niya, gayahin niyo yung example ko. Kasi hindi naman dumaan ng hirap si Pablo. Hindi lang dahil siya ay apostol, kundi dumaan siya ng hirap sa biyaya ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon na siya isang makasalanan na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Bakit siya sabi ni Pablo, ang dami nang tumalikod eh. Ang dami na ngayon dumakad na kasama niya noon na ngayon kaaway na ni Kristo. So napakahalaga na hindi ka mag-invent ng sarili mong pamaraan paano ka mamuhay sa mundong ito. Merong sinet na examples ang Diyos, even right before our eyes, mga pastor natin, mga tagal ng Kristiyano na pwede nating tularan. At sa biyaya ng Diyos, masabi rin natin sa ating mga anak, tularan mo ako Sana dumating tayo sa ganung kalaguan na masabi natin, hindi man perfect, pero sa pagsisikap natin sa biyaya ng Diyos, we can tell sa next generation, nahirapan kami, pero tularan nyo kami, nag-persevere kami sa biyaya ng Diyos. And then, what is the reward? At ito yung ang ganda dito eh. Sa verse 7, after they have prayed, they have started not to be anxious, merong peace of God. Right? And then, paano ma-maintain yun? Ano yung tsura ng buhay na merong kapayapaan mula sa Diyos? Think about these things. Practice these things. Ano yung reward? And the God of peace shall be with you. Iba-iba eh. Pwedeng pagpapala, o kaya bunga ng inyong effort, o kaya dakilang pangako, motivasyon mo, kung bakit mo gagawin itong mga bagay na ito. At sabi ng iba, ito yung, it is the sum of all true blessings, the God of peace. Hindi lang yung peace na binibigay ng Diyos, kundi yung Diyos mismo na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Now, let me just clarify. Hindi sasabi ni Pablo, and you will have peace with God. So we need to distinguish yung peace with God, peace of God, and then God of peace. Yung peace with God, ito yung nakamtam ng lahat ng mga mananampalataya. Once they are justified, inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. For example, Romans 5:1,
Sabi ni Paul doon, since we have been justified in Christ, we have peace with God. Ibig sabihin, from being an enemy, tayo ay pinagkasundo na kay Kristo. Tayo merong kapayapaan. Hindi magbabago yon, kapatid. Ano mang disiplina mo, you still have that peace. Hindi ka kaaway ng Diyos. Pero siya sabi ni Pablo dito, merong uri ng peace na maaring magliwanag or magdilim sa iyo. Depende doon sa kung paano ka namumuhay bilang isang Kristiyano. So ito yung kapayapaan na binibigay ng Diyos ng kapayapaan. At gusto ko lang i-remind sa mga kaibigan natin na dito na wala pa kay Kristo Jesus, na yung mga listahan kanina, hindi lang yung checklist, right? Okay, sabi ni Brother Jeff, true, pure, noble, good report. Kaya ko naman yan. Okay, check, so okay na. No. Kung wala kang peace with God to begin with, you cannot have the God of peace. And for you to have peace with God is to trust and believe the Prince of Peace. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. You cannot say na, okay na yan, maganda, maaliwal na yung isipan ko, mapayapa na ang buhay ko. Hindi yan yung mensahe ni Pablo. You need to go back doon sa foundation. Hindi ka na ba kaaway ni Kristo? Hindi ka na ba kaaway ng Diyos? At paano yun? It is to be reconciled with God through Christ is by faith in Him. Hindi yung pag-iisip ng magandang bagay. You cannot be saved by thinking about good things. You cannot be saved by just simply imitating Deacon Joshua or Pastor Jay. Pero yung pag-imitate sa mga example na ibinigay sa atin ng Diyos, mga obedient life, magdudulot sa atin na maranasan pa yung nearness ng Diyos. Maranasan pa ang Diyos na nagbibigay ng peace. So ang punto dito, the God of peace is also the God of truth, justice, purity, beauty, righteousness, and excellence. Without constant thought and consistent actions of what aligns with the excellencies of God, there can be no guarantee of God's abiding presence with us. So ang question, do you want God's nearness and peace daily? Think and act pleasing to Him. Uso ngayon yung ewan ko lang sinago-vlog sa inyo, yung A Day in the Life of Kel. Yan, bago siyang My Day. A Day in the Life of ganito. Sorry Kel lagi kasing nandun sa Sabihan ko yun ng idea. A Day in the Life of a Christian. Sunday to, sa mga 2 hours to dito ko lang. Sunday, tawagan si Juan Adams or John Adam. Sunday, meron siyang joyful worship at the local church sa PRBC. Kasama siya dito, marahil. He heard the word of God na pinangaral ni Pastor Jay last week sa Acts chapter 2 about the last days. And then, nagkaroon siya ng fellowship, extended fellowship with the brethren. At yung kanyang mind naka-fix kasama kay Kristo. So, na-late na ng fellowship. Kinabukasan, pasok siya. Pumasok siya sa trabaho, hindi nakapagbasa ng scripture. But he was blessed during Sunday. Nagkaroon ng conflict sa work, at nireplay niya sa kanyang isipan yung offense na nagawa sa kanya ng kanyang katrabaho. So yung meditation, nag-shift into what? Bitterness. Monday pa lang. Tuesday, nag-overslept na naman siya. Na-skip niya ang prayer. Endless social media scrolling. Pinuno ang kanyang isipan ng mga noise, envy sa katrabaho niya, outrage. Naneglect niya yung kanyang duty bilang ama. Di nakapag-lead ng family devotion. Napabayaan. Iniwan sa kanyang asawa. Wednesday, dahil doon, nagkaroon ng conflict sa asawa. Nakapagbitaw ng mga mapapait na salita, pagmamayabang, pagbibilang, defensiveness. At na-escape yung kanyang conviction through reminders of siguro ng mga anak niya, na biyaya ng Diyos, through entertainment. Nagbabad. Pinanood yung Perfect Crown. Yung kanyang mind, pinangunahan ng irritation, fleshy thoughts. Hanggang sa pagdating ng Thursday, naging dull na siya spiritually. Laziness. Tinamad na. Lumakas yung temptasyon. Iniwasan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Binuksan ang kanyang PC.
binisita ang isang website kung saan binabad niya ang kanyang isipan sa kalaswaan. Nahulog siya sa kasalanan. Pagdating ng Friday, he was reminded sa Sunday sermon ni Pastor Jay sa Acts 2 na ang last day is about judgment. Na-realize niya yung kanyang fall ay nagsimula hindi dahil sa napabayaan niya yung ingatan yung kanyang isipan. Na-realize niya, hindi pala ang key sa Christian life is nakapakinig ako ng Sunday sermon. What happened all throughout the week? So he repented of his sin, he confessed his sin to God, and sa kanyang asawa. Saturday, he returned to prayer and scripture reading. Binasa niya yung Philippians 4:8-9. Tumimo sa kanyang isipan, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is right, think about these things and practice these things. Naging mabigat yung kanyang linggo, pero sabi nga ng isang kaibigan nung nakaraan, minsan yung success natin, dahil nakasurvive tayo ng isang linggo. Safely through the week. Mga kapatid, na-describe ko ba ang iyong linggo? Have I described your week? Sa kabisihan ng mundong ito, napapabayaan mo ang iyong thought life. Mabilis kang nahulog sa kasalanan. There are difficult weeks, but most of it is due to our negligence. Mga kapatid, ang presensya ng Diyos sa ating mga mananampalataya, hindi yan on and off switch. Pero sabi nga ni Sian Demar, it is a dimmer switch. It's either magliliwanag or magdidilim. Pero hindi mawawala. Liwanag, magdidilim. Hindi mo makikita ang kalapitan ng Diyos, ang kanyang kapayapaan. So mahalaga yung role ng ating pinagbubulayan, ng ating action pagdating sa pag-experience natin ng presensya ng kapayapaan ng Diyos. So the sense of God's presence is felt less and more. And let me leave you with these two things na hopefully inyong i-carry throughout the week. Una, let us not neglect the discipline of our minds. Ito yung susi sa buhay na nagbibigay ng papuri sa Diyos. It begins with our mind. Walang lasting and felt peace from God apart from a mind dwelling on the things that reflect the character of God. So i-pursue natin ang kaisipan na babad sa katotohanan. Kaisipan na hindi empty dahil nag-doom scrolling tayo, hindi kaisipan na babad sa salita ng Diyos, sa mga mabubuti. Sabi ni Kent Hughes sa Discipline of Godly Man na maaring nabasa ng mga young people dito, a Christian mind demands a conscious negation. A Christian mind is impossible without the discipline of refusal. Hindi lang discipline ng pagtanggap, ng pagtanggi. Tumatanggi ka ba sa mga bagay na maaring makapagrumi ng iyong isipan? Tumatanggi ka ba sa mga bagay na maaring maging cause para mag-isip ka ng masama sa iyong kapatid? O ini-entertain mo? Ikalawa, let us not squander the peace we have with God. Don't let the world transform you. And if you fail, gaya nung day in the life na binanggit ko kanina, if you fail, go back to God. Meron siyang pangako, once justified, you're always justified. Hindi mawawala yon kung ikaw ay mananampalataya. Pero yung presensya ng Diyos, minsan di mo maramdaman. Bakit? Sa kasalanan na pinananatili mo. Bilang mga anak ng Diyos na lumalakad kasama niya araw-araw, alam natin kung bakit hindi payapa ang ating kalooban, na tila hindi tayo sinasamahan ng Diyos sa ating mga plano, desisyon at aksyon. At ito ay dulot ng minsang kawalan ng disiplina sa nilalaman ng ating isipan. Again, kung ikaw ay mabigo, you will be anxious. Isipin mo, ligtas pa ba ako? And balik ka sa verse 6 and 7. Pray, and the God of peace will guard your hearts and minds. Tandaan ninyo, ang ating kabanalan ay pangunahing gawa ng banal na Espiritu. Pero it is not without our action, our thoughts. Kaya nga, it's still the grace of God.
Yet it is grace-driven, gospel-driven, spirit-empowered upang magkaroon tayo ng isip na babad sa mabuti at aksyon na kahalintulad ng buhay na sumusunod kay Kristo. Tayo manalangin. O Panginoon, salamat sa inyong reminder sa amin. Lolokohin namin ang aming sarili kung sabihin namin na hindi kami minsan natangay ng makamundong pag-iisip. Minsan mas masipag kami na i-entertain ang lustful thoughts, ang lies, gossip, slander sa aming isipan. At mabagal kami na punuin ang aming isipan na hukayin ang inyong katotohanan sa pagbababad sa inyong salita. Patawarin niyo kami, O Diyos. At nawa ito'y magdulot sa amin as we have heard sa pangaral na hindi in vain kung pupunin namin ang aming isipan ng mga mabubuting bagay. Kundi merong motivation, and that is you, O God, the God of peace, your nearness, your glory, your beauty, mas makikita namin. Nawa tulungan niyo po ang mga kapatid dito sa PRBC that they may continue in the faith. Anumang kainaan, anumang kasalatan, anumang kabigatan na kailang danasin o daanan, naway ang inyong kapayapaan ay sumakanila. O Lord, ang mga kaibigan nila, mga anak namin na wala pa sa inyo, ito'y nawa humamon sa kanila because they cannot have peace from you, of God, unless they are reconciled through Christ. Salamat, Ama, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.